Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong episode natin ay makakasama natin ay nakilala natin doon sa Buhay OPM. And karangalan po ng Kwentong Pilipino na isa sa mga gumagawa ng sariling pangalan sa mundo ng musika ay makakasama natin ngayon. Please welcome Ms. Kayla Michiko Higa. Hello! Hello! Okay. Ako mga Kwentong Pilipino. Yes. Michiko, salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon dito sa Kwentong Pilipino. Unang-una, bilang pagbubukas ng ating usapan ngayon, kumusta ka? Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon bukod sa binibigyang buhay mo, yung pangarap mong maging isang mga awit? Ayun po. So, sa ngayon, syempre, before po kasi nag-release po ako ng mga songs. Kaya ngayon po, parang iniipon ko po yung mga nasusulat ko since last year. Para po eventually, ma-showcase ko po siya sa buong mundo. And ma-showcase yun ang ganda ng musikang Pilipino. O ito, bakit hindi mo binibitawan ang pangarap mo na maging isang mga awit sa kabila na ito yung realidad na nakikita natin ngayon na napakahigpit ng competition. Bilang ikaw na lumalaban sa merkado ng musika, bakit hindi ka bumibitaw? Para sa akin po kasi, even since birth, parang pakiramdam ko talaga na sa music po talaga yung passion ko. Kaya whether win or lose or anything na mangyari, parang for me hindi siya competition. Kumbaga parang isa siyang way for me to showcase yung passion ko. Kaya kahit ano mang mangyari, parang okay lang po talaga sa akin as long as may i-showcase ko po out there yung music ko, yung talent ko po. Okay. Nasaan yung pamilya mo dito? Nasaan yung pamilya mo sa pagtupad mo sa pangarap mong maging isang sikat na mga awit sa Pilipinas? Actually po, yung family ko po, very music-oriented sila. So, like yung lolo ko po, naging part siya ng banda noon. Tapos yung mama ko, very vocalist yung dating niya. Tapos yung may mga relatives din po ko na nagpa-practice din po sa music. Kaya yun po yung ibig sabihin, nasa dugo mo na talaga yung pagkakaroon ng hilig sa musika, sa paggawa. O ito, Michiko, doon sa Buhay OPM, narinig ko ang kanta mo, Takot-Takutan. Yes. Diba? Bago natin pag-usapan ang medyo personal mong buhay, nais ko munang alamin, ano ba ang naging motivation mo para makalikha ng kantang Takot-Takutan? Ano po kasi, pag doon sa Takot-Takutan na song, ito po yung parang pinaka-recent ko na sinulat na kanta. So for every song, parang may dedicated na tema. And for Takot-Takutan, para siyang Halloween theme. Parang it talks about yung fears ng mga tao in general, parang and one of them, like besides a fear of death, may takot sa Diyos, bukod doon, meron din silang takot magmahal ulit. Parang ganun po yung pinanghuhugutan niya na may mga fears tayo in life, and even loving again is one of them. Okay, nabanggit mo, may mga kinakatakutan tayo. Sa personal mong karanasan, natatakot ka lang muling magmahal? Actually po, nung una po, natatakot talaga ako. That's why nasulat ko po yung kantang yun. And eventually, nung tinatapos ko na siya, nung natatapos na yung kanta, parang na-realize ko na kaya ko pala maging brave ulit. So parang isa sa mga proseso sa pagsulat ng kantang to is na-realize ko na feeling ko maging ready na ako anytime na makilala ko tong person na to. So, ibig sabihin, naging matatag, no, ang pinaghuhugutan mo dahil tinanggap mo sa sarili mo na bukas kang muli magmahal. Opo. Yes. Okay, Michiko, bago tayo magpatuloy sa ating panayam, nais kong maglambing sa'yo na nais naming marinig ang una mong kanta na ibinahagi sa iyong mga Spotify account o available po sa digital music platform, ang kantang Talking Stage. Yes. So, mga ka-Pilipino, pakinggan po natin si Michiko ng kanyang original na kantang Talking Stage. Hi, hello, kumusta ka? Simula ng usapan natin dalawa,
bawat log na hulog sa isa't isa. Well, at least, yun ang aking akala. Hi, hello, kumain ka na ba? Sabay picture ng luto ni mama. Sabi niya sa'kin, ano ba yan? Pati ulam in Instagram. Sabi ko ma, sa kadian ko yan. Di ko akalain na ko sa ganito. Kaabang bawat minuto kung among sasabihin mo. Pag ako'y kumatok sa puso mo, babe. Ano ba daw tayo? Get talking stage. Ako'y kumatok sa puso mo, babe. Ano ba daw tayo? Get talking stage. Hi, hello, good morning, ganda. Masarap ng gising dahil feeling prinsesa. Na iyon ang day sa mga labi mula umaga hanggang sa gabi. Nalalay pati sabay, nagsasaing nagkangiti. Hi, hello, nakauwi ka na ba? Ang pagod sa katawan biglang nawala. Tayo nagpuyatan, nagtawanan, at may unting lambing. Sabi sa'yo, ako'y nakauwi na. Di ko akalain ko sa ganito. Kaabang bawat minuto kung among sasabihin mo. Pag ako'y kumatok sa puso mo, babe. Ano ba daw tayo? Get talking stage. Ako'y kumatok sa puso mo, babe. Ano ba daw tayo? Get talking stage. Hi, hello, kumusta ka? Sabi mo kakain ka lang, pero tagal mong nawala. Sa panahon, ika'y lumalamang. Sana kinain mo na rin mga pangako mo para tuluyan kang mabulunan sa iyong kasinungalingan. Ano na ba ako sa puso mo, babe? Ano na ba ako sa puso mo, babe? Ano na ba ako sa puso mo, babe? Kasabi mo, sa talking stage. Ano na ba ako sa puso mo, babe? Kasabi mo, sa talking stage. Ano ba ako sa puso mo, babe? Sa iba na lang ako mag-talking stage. Yeah, yeah. Sa puso mo, babe. Yeah, yeah. Talking stage. Yeah, yeah. Thank you so much. Ayan, sa lahat ng mga kapilipino, lahat tayo dyan makaka-relate sa kanta niyang Talking Stage. Okay, maraming salamat, Michiko. Okay. Thank you. Maraming salamat Game ulit po. tayo. Okay, Michiko, doon, mula sa iyong pagkanta, no, ng original mo na Talking Stage, na ngayon kakalunsad lang noong 2024, tama? Yes. Ano ang konsepto ng kantang ito? Ito ba ay may isang personal na relasyon sa iyong pinagdaanan o ay nagmula sa isang kakilala? Paano? Paano nabuo itong kantang ito? Actually, itong kantang Talking Stage, nanggaling siya sa mga past experiences ko sa pag-ibig, sa paghahanap ng pag-ibig, na minsan hindi naman laging masaya, minsan hanggang pangangamusta lang, madalas go-ghost ka pa, ganon. So,
gusto ko rin i-showcase yung reality nung modern dating o yung umiibig sa panahon ngayon na parang mas madaling kumilala ng isang tao pero madali ring mawala ito ng basta-basta lang. So yun po yung talking stage. Bilang isang musikera, ano ang konsepto mo ng pag-ibig? Ang pag-ibig para sa akin ay isang makulay na experience. So hindi lang to punong-puno ng masasayang alaala. Kasama rin po yung mga kirot sa buhay, sakripisyo, even yung mga nakakatuwang moments. So talagang punong-puno ng emotions for me ang pag-ibig. Hindi siya yung parang isang dimension lang na isa lang yung mararamdaman mo all throughout. Okay. Mula sa iyo no na binibigyan mong konsepto yung pag-ibig. Yes. Sa iyong karanasan, ilang beses ka na bang nabigo sa pag-ibig? Ay, na-lost count na ako. Na-lost count na po. Pero may mga couple of times na po talaga na hindi talaga pinalad madalas yung relasyon, isang relasyon, or yung mga muntik na maging relasyon sana. So, yun po yung mga experiences ko. Okay. Lahat ba ng kanta na nagagawa mo ay lahat nakatuon sa kwento ng pag-ibig? So far po, yung mga nasulat kong kanta, yes, napupunta sa direction ng pag-ibig. Kasi sa pagsusulat po ng kanta, madalas nanggagaling sa raw emotions ko. Na kapag minsan, kunyari wala akong masyadong pinagdadaanan, hindi rin ako masyado nakakasulat pa. Pero pag dumating yung challenge na yun sa buhay, may kailangan akong i-process. Isa yung mga songwriting sa naging way ko to process those emotions, whether masaya, malungkot, or everything in between. Yes. Okay. Nabanggit mo yung proseso. Ano ang ginagampanan ng iyong pamilya kapag ikaw ay may proseso, masaya man o malungkot sa buhay mo? Todo support naman po yung family ko sa music ko. Actually, kahit nung bata pa ako, nagsusulat na ako ng kanta, isa yung pamilya ko sa mga pinakaunang audience na nakikinig ng kanta ko. So, para sila yung mga, kumbaga, pinakaunang fans na manonood, makikinig ng kanta. Even sa kantang talking stage, yan, isa sa mga unang nakarinig nun is yung family ko. Ito ba yung dahilan kung bakit nagiging matapang ka na ilabas ito sa publiko? Lahat ng mga nagagawa mong kanta? Yes po. Mas lumalakas yung loob ko, lalo na pag may suporta ng mga taong mahal ko sa buhay, mahal ako sa buhay. Kaya sobrang mas malakas yung loob ko, mas buong-buo yung loob ko na i-showcase tong mga kanta ko out there. Kumusta ang relasyon mo sa nanay mo? Okay naman po, like very supportive rin po siya. Minsan, tinatanong niya kung kailan ko i-release yung next songs ko. Since sobrang number 1 fan talaga siya. Opo. Ikaw ba ay hindi dumaan doon sa mga typical na relasyon na may mga desisyon ka sa buhay mo na minsan hindi naaayon sa kagustuhan ng nanay mo? Opo, may mga ganong moments po. Pero minsan, ginagawa naman niya is pinapayo niya ako, ginaguide niya ako. Pero kung ano man ang desisyon na piliin ko, she will always be there for me. And very big deal po yun sa akin as a person kasi ito po yung tumutulong sa akin makagrow, whether naging good yung decision ko or hindi gaano maganda. Okay. Anong payo ng magulang mo o ng nanay mo especially na dinadala mo ngayon habang lumalaban ka sa sobrang competition sa mundo ng musika? Ang sinasabi lang niya sa akin is to do everything with love and not fear. Kasi po, fear holds you back. And fear, it can create different negative emotions tulad ng takot or anger. So, when you do things with love, talagang mas ma-pursue mo yung mga bagay na gusto mong i-pursue. Kasi you're only focused on doing things out of love. Love mo ang music, love mo ang pag-showcase ng talents mo, and yun. Okay. Kumusta ang relasyon mo sa tatay mo?